Alan, Ara, andito para kayo. By the way, boyfriend ko, si Rico. Ah, may boyfriend ka pala? Kailan pa? Oo, magto 2 months na. Kasi yung anak ng mayor. Oo nga, ako yung anak ng mayor. Ay, ninya, mauna na ako malaro pa kasi kami. Yes, babe. Oh, by the way, kumusta na kayo? Namiss ko kayo. Ay, okay lang naman kasi. Yun nga, sigurado ka ba boyfriend mo yun? Oo naman, bakit? Anak ni Mayor. Na-violent, at ay nako, hindi chismis din. Totoo nga, tingnan mo yung mukha pa lang. Ay nako, ano ba kayo? Huwag kayong maniwala sa mga chismis lang. Alam nyo, napaka-gentleman niya, ay napakabait pa niya sa akin. Oh, Ninya, ano nangyari sa mukha mo? Ate, wala lang tinatamaan ng punong bola kanina pagdaan ko sa gym habang nagsi-cellphone. Ganun ba? Sa susunod, mag-iingat ka. Gumutin mo yan! Sige, ate. Oh, ate ko pala. Ba't nandito? Ano ginagawa mo dito? Rico, babe! Oh, Wait lang. ate, si Rico nga pala, boyfriend ko. Ay, Oh, ate, ang aga mo naman nagising. Oo, at ang aga mo rin umuwi. Saan ka galing? At kaaga-aga naka-shades ka. Ano to? Ano dyan? Ano ba? Sagutin mo ako. Sino may gawa niyan? Ninya! Ay! Ate, ano ba? Ano to, Ninya? Sino may gawa nito? Boyfriend mo ba? Si Rico? Ha? Ate, Sagutin mo hindi! ako. Hindi! Hindi si Rico. Sige na, bukas na tayo mag-usap. Pagod ako, matutulog ako. Ma? Ma? Ano? Nasaan si Ninya? Si Ninya, pumasok. Hindi na nga nakapag-almusal kasi malilit na daw eh. Bakit? Wala naman. Hello? Sino po sila? Ako nga po, bakit? Ano? Sige, sige. Ma, ano nangyari? Ayos yung kapatid mo. Sinugo daw sa ospital. Ano? Tara na! Miss, saan po dito yung kwarto ni Nina Ferren? Wait lang, hanapin ko pa po. Nasa room 304. Sige po, salamat. Mrs., kayo po ba yung pamilya ni Miss Perel? Kami na po, bakit? Sa ngayon, Mrs., kasalukuyan niya kumatos ang inyong anak na si Nina. So, sa ngayon, kailangan niya ng mahaba-habang pahinga. Mauna na po ako, Mrs. Ikaw hayop ka talaga ka! Ikaw hayop ka talaga ka! Ikaw ay kasalanan mo! Bakit tumato sa kapatid ko! Hayop ka!
Magandang hapon po, Mrs. Oh, Mayor, kayo pala. Pili kayo. Tara na mga. Kayo. Oh, Mayor, naparito kayo. Ano pong ate? Mrs. Baka pwede po natin pag-usapan ito ng maayos. Iurong niyo po yung kaso laban sa anak ko. Away magkasintahan lang naman po yun. Di bali, sasagutin namin lahat ng gastos niya sa ospital. Don't worry. Away? Away magkasintahan ka mo, Mayor? Kung away magkasintahan lamang yun, bakit nasa ospital ang kapatid ko? At hanggang ngayon, comatose pa rin siya. Sige nga, Mayor. Mrs. Makipag-aradyo na po kayo. Wala pa kayong laban kay Mayor. Mabuti pa, tanggapin na po ng alok ni Mayor. Mawalang galang na po, attorney at mayor. Pero makakaalis na kayo dito. Sige, kung ayaw niyo makipag-ayos, magkita na lang tayo sa court. Sige, at hindi namin kayo uurungan. Tayo na, attorney. Attorney, ano nangyari? Bakit nagigis yung kaso? Akala ko ba okay na? Unang-una sa lahat, dahil sa insufficient ang evidence na meron tayo ngayon and dahil na rin sa lakas ng kapit nila. Kung pwede lang sana makausap si Ninya para lumakas ang kaso, pero hindi ito pwede. So paano na lang yun? Ganon-ganon na lang yun? Hindi makapulang ang hayop na yun? Pasensya na kasi ang katulad ng mga kaya. Paano na to, attorney? Ikaw! Arsi! Paano ka? Nakapag na kami dito. Pwede ba pag-usapan lang natin ito? Tapos na ba? Nasaan niyo yung nasigaw ako ng Arsi? Kung tangin ang palusot yan, nasi! Arsi! Arsi! Tara na, magpapalayo na tayo ng langit. Arsi, ano ba nangyayari sa'yo? Arsi, magsabi ka sa akin ng totoo. Anong ginawa mo, ha? Ma, napatay ko si Rico, ma. Ano? Ma, napatay ko si Rico. Tara na, ma. Hindi, Arsi. Susuko ka, ha? Ma, ayoko, ma. Hindi! Ma, sige na, ma. Tara na, ma. Tara na, ma. Ayoko makulong. Tara na, Arsi. Wala tayong magawa. Hindi. Tara na. Alis tayo na sila niya dito. Kahit anong gawin mo, mahanap ka nila. Magandang araw po. Nandito pala nakatira si Miss Cathy Perel. May wawaran to pares po kami para sa anak nyo. Sandali lang po, sir. Dito na po siya. Ikaw ay inaaresto sa salang pagpatay kay Rico Orcega. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang sibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kahit anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang din kumuha ng iyong tagapagtanggol.
At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalog sa'yo ng pamahalaan. Naunawan mo ba? Please rise. Please rise. The Regional Trial Court, Branch 180 is now session. The Honorable Judge Reyes presiding. Please be seated. Member ng prosecution, ang iyong tungkulin ngayon ay tungkulin kung ang akusado ay masete o hindi. Base lamang sa katotohanan at mga ebidensya na ibinigay para sa kaso na ito. Ang prosecution ay dapat patunayan na ang krimen ay ginawa at ang akusado ay ang taong gumawa ng krimen. Ms. Cruz, ano ang kaso ngayon? Your Honor, ang kaso ngayon ay criminal case number 246466 of murder under Article 248 of Act number 3815 or Revised Penal Code. Handa na ba ang prosecution? Yes, Your Honor. Handa na ba ang defense? Yes, Your Honor. We are gathered here today for trial of R.C. Perez, who stand accused of first-degree murder. The prosecution may begin their case. Your Honor, as a member of the jury, we have compelling evidence that will prove beyond a shadow of a doubt that accused R.C. Perez is guilty of the crime. She is charged is. On May 10, 2024, about 6 a.m., Mr. Arcega was found dead by her mother's secretary. May we call Ms. Chris Cuevas, Your Honor? All right, swear in the witness. Tumayo ka. Taas ang iyong kanang kamay at matumbakan. Nangangako ka bang magsasabi ng katotohanan at tabong katotohanan lamang? Yes, Your Honor. Proceed. Ms. Cuevas, maaari mo ba sabihin sa akin kung anong oras matagpuan ang bangkay ni Mr. Arcega? Exactly 6 a.m. Bakit ka pumunta sa kondo ni Mr. Arcega? Inutusan ako ng mother niya na i-check kung umuwi na kagabi at i-remind na rin na may party silang aatin ng mother niya. Tumawag ka ba agad ng tulong na nagpuan ba ang bangkay ni Mr. Arcega? Oo, pagkatapos ay sunod kong tinawagan ang mother niya para ipaalam ang nangyari. Upon your arrival, what are your observations? Nung pagkapasok ko sa bahay ni Mr. Arcega ay nakita ko ang bangkay niya sa sahig, puno ng dugo. Nang tingnan ko, ang katawan niya ay may isang tama ng bala sa ulo at dalawa po sa may bandang bibig ko. Aside from the body, may nakita ka ba bang ibang evidence related to the case? Alongside with the body ay may nakita akong pistol. Your Honor, we would like to submit as Exhibit A, the pistol the gun used to shoot the victim. Proceed. Ito ang baril na ginamit sa pagpatay sa biktima. And according to the examiner, we found 2 fingerprints on the gun. First fingerprint was belong to the victim, and second fingerprint was matched on Miss Perel. Your Honor, we would like to submit as Exhibit B, the pieces of the hair that found at the crime scene. Proceed. According sa DNA, ay nag-match yung buhok sa suspect. Objection, Your Honor. Sustain. Base sa buhok na yan, ay nahila ito ng biktima habang nalalaban siya. That's all, Your Honor. Witness, you may now be excused. Miss Fred, maaari mo bang sabihin kung asan ka ng 2 a.m.? Pumunta po ako sa bahay ni Rico. Bakit ka pumunta nun? Gayong alam mo naman na siya ang naging dahilan kung bakit ka kumatos ang kapatid mo. Tinawagan ko po siya para tanungin kung anong ginawa niya sa kapatid ko.
Anong nangyari habang nag-uusap kayo? Medyo lasing po siya nung nalatan ko po siya sa kondo niya. Habang tumatagal po ang usapan, ay bigla po siyang nakipagsundo na kapag sinunod ko daw yung kondisyon niya, ay baka pumayag siya na aminin ang ginawa niya sa kapatid ko. Anong kondisyon niya? Gusto niya na may mangyari sa amin. Lasing po siya at alam ko na hindi siya tutupad sa usapan. Kaya paalis na po sana ako nang bigla niya po akong hilain at tangkahanggasain. Kaya napilitan po akong manlaban hanggang sa ilabas niya ang baril niya. Kaya sinubukan ko pong agawin. Sa pag-aagawan po namin ay naitutok ko ang baril sa kanya at binaril siya. Natamaan po siya at magtatakas na po sana ako. Nasa bunutan niya ako at sinutok po, kaya napilitan na po akong barilin siya ulit para makatakas. Your Honor, ang ginawa po ng defendant ay self-defense. Nagawa lang niya yun para makatakas. May possibility na siya mapahama kung hindi na dinipensa ng kanyang sarili. So, ang ginawa po ng client ko is self-defense, Your Honor. That's all, Your Honor. Ross, bigyan mo ko ng... Yes, Your Honor. Ito yung CCTV na nakita sa kondo ng biktima. Your Honor. Objection, Your Honor. Walang napagkasunduan ng may CCTV as evidence. As long as makakatulong, then everything is granted. Proceed. According sa first statement mo, ay si Mr. Arcega ang nababas sa baril. Pero kita nito, ikaw ang may dada nito. Bakit ka na sinungaling? Objection, Your Honor. Objection. Overruled. Defendant, answer the question. Kung totoong pinatangkahan kang gasaan ni Mr. Arcega, bakit mo ito binaril sa ulo at hindi nilamang sa binti? Nangangahulugan lamang ito na pumunta ka sa kondo ni Mr. Arcega para patayin siya kaagad at hindi ka usapin. Tama ba, Ms. Perrin? Objection. The question is stated. Sustain. Ms. Perrin, pumunta ka ba ng kondo ni Mr. Arcega para kausapin mo talaga ito? Oo! Pumunta nga ako sa kondo niya. Hindi siya kausapin kundi talagang patayin siya. Dahil magmula nang maging sila ng kapatid ko, lagi na umuwi ang kapatid ko na may pasa sa katawan at mukha. Kaya muntik nang mamatay ang kapatid ko. Kaya kulang pa ang ginawa ko sa kanya. Sa ginawa mo, wala ka na rin pinagkaiba na sinabi ng ginawa ng biktima sa kapatid mo. Biktima! Biktima, attorney! Kung hindi siya namatay, ay habang buhay na magiging malayo ang hayop na yon! Samantalang yung kapatid ko, araw-araw na magdudurusa dahil sa ginawa niya! Hindi kailangan idaan na dahas, Ms. Perrin. May batas tayo. Batas? Batas na kayo lamang mayayaman ang nagmamanipula? Minsan na namin idinaan sa batas, attorney. Pero ano nangyari? Dismiss yung kaso kasi walang sapat na ebidensya. Samantalang obvious naman na siya talaga ang gumawa sa kapatid ko. Kaya mas mabuti nang mamatay siya. Kami sa luho na tagahatol, umuto at nagpasya base sa ebidensya at pag-amin ni RC Perez na siya ay guilty of first-degree murder. Maaari bang sumayo ang akusado? Miss RC Perez, ikaw ay guilty of first-degree murder. Ang korteng ito ay sinisintahan ang akusado na si RC Perez ng habang buhay na pagkakakulong at walang posibilidad na parol. May justice be served. Criminal Case, Section 52, Revised Penal Code, Article 248, 246. Thank you, everyone. Court is adjourned. Order in court.